Kamusta, mga ka-aral yaman? Hindi lahat ng tao ipinanganak na mayaman. Hindi lahat may minanang lupa, negosyo o mansyon. Karamihan sa atin nagsimula sa maliit na bahay, siksikan na commute, sahod na sakto lang, at pangarap na laging sa susunod na lang. Yung tipong pag nakaipon na, pag may oras na, pag swertihin. Pero habang hinihintay natin yan, tumatakbo ang oras. At may isang bagay na pare-pareho ang lahat ng umaahon sa buhay. Hindi talino, hindi swerte, hindi connections, disiplina. Yung kakayahang gawin ang tama, kahit walang nanonood, kahit walang pumapalakpak, kahit nakakapagod. Kasi ang totoo, walang kamera ang tunay na laban. Walang audience sa mga gabing pagod ka pero tuloy ka pa rin. Sa video na to, pag-uusapan natin ang top 10 disiplina na pwedeng magpabago ng direksyon ng buhay mo, lalo na kung gusto mong umangat, kumita at magkaroon ng control sa future mo. Hindi ito motivation talk, hindi rin ito pang feel good. Ito ay reality check. Kung handa ka, simulan na natin. Step 1, magdesisyon ka muna. Hindi wish, hindi sana. Ang problema ng maraming Pinoy, umaasa pero hindi nagdedesisyon. Gusto ko sanang yumaman, sana makaalis sa hirap, sana gumaan ang buhay. Pero aminin natin, ilang taon mo nang sinasabi yan. Ang buhay hindi gumagalaw sa sana, gumagalaw yan sa desisyon. Darating ang punto na sasabihin mo, enough na, hindi na pwede to. Hindi dramatic. Hindi emotional, walang background music, tahimik lang pero buo. At sa araw na yon, hindi pa nagbabago ang pera mo, hindi pa nagbabago ang sitwasyon mo, pero nagbago ka na. At doon pa lang talagang nagsisimula ang disiplina. Step 2, himayin ang goal, huwag malabo. Ang pangarap na malabo, nagiging pagod na walang patutunguhan. Hindi pwedeng, gusto ko yumaman. Kasi ang tanong agad ng buhay, magkano? Kailan? Paano? Gaano katagal kada araw? Parang biyahe yan. Kung sasabihin mo sa driver, Kuya, kahit saan, hindi ka talaga makakarating. Pero kung malinaw ang direksyon, kahit mabagal, kahit traffic, kahit maraming liko, umaandar ka. At tandaan mo, mas okay na mabagal pero malinaw kesa mabilis pero wala kang pupuntahan. Clarity creates discipline, kasi alam mo kung bakit ka napapagod. Step 3, hatiin ang mga hakbang. Maraming sumusuko hindi dahil mahina, kundi dahil sinubukan agad ang sobrang laking goal. Biglang 5 a.m. wake up, 3 hours aral, 2 side hustles, no rest. After 3 days, burnout. Hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo ngayon, kailangan mo lang baguhin ang araw na to. Isang aral, isang output, isang maliit na progress. Parang ipon yan. Hindi mo ramdam sa umpisa, pero isang araw, mapapansin mo na lang, uy, malaki na to ah. Small wins build confidence. Confidence builds discipline. Step 4, gumawa ng daily non-negotiables. May mga bagay na ginagawa mo kahit wala ka sa mood. Hindi mo tinatanong, gusto ko ba magsipilyo? Ginagawa mo lang. Ganon dapat ang progress. Hindi siya opsyon, hindi depende sa sipag. Parte na siya ng araw mo. Halimbawa, 30 minutes learning, 1 output a day, kahit maliit. Hindi impressive, hindi pang Instagram, pero consistent. At kapag ginawa mong automatic ang growth mo, unti-unti nang nawawala ang excuses. Step 5, ayusin ang environment. Hindi ka tamad. Distracted ka lang. Kung bukas ang TikTok, Messenger, Netflix, tapos nag-e-expect ka ng focus, unfair yan sa sarili mo. Ang disiplina ay hindi puro lakas ng loob, design yan. Ilayo ang tukso, ilapit ang tools. Kung gusto mong mag-aral, ilayo mo muna ang phone. Kung gusto mong mag-ipon, ilayo ang shopping apps. Gawing madali ang tamang gawain at mahirap ang maling gawain. Step 6, unahin ang mahirap. Ang mga umaangat sa buhay may isang common habit.
ginagawa muna nila ang ayaw nila. Hindi muna scroll, hindi muna pahinga, hindi muna aliw. Unahin muna ang trabaho, aral, progress. Parang gulay sa plato. Ayaw mo minsan, pero kailangan mo. Kapag inuna mo ang mahirap sa umaga, may kakaibang gaan ang buong araw. Step 7. Huwag hintayin ang motivation. Ulitin natin to kasi mahalaga. Hindi nauuna ang motivation. Sumusunod lang yan. May araw na pagod ka. May araw na wala kang gana. May araw na gusto mo na lang humiga. Normal yan. Pero ang disiplina ay hindi tanong ng pakilamdan. Tanong yan ng commitment. Kahit ayaw mo, gawin mo pa rin. Kahit kalahati lang ng lakas mo, sige lang. Progress pa rin yun. Step 8. Tanggapin na tahimik ang progress. Sa simula, walang papansin sa effort mo. Walang likes, walang claps, walang proud ako sa'yo. Hanggang isang araw, makikita na lang nila ang resulta. At sasabihin nila, ang swerte mo naman. Ngumiti ka na lang. Ikaw lang ang nakakaalam kung ilang beses mong gustong sumuko pero hindi mo ginawa. Step 9. Palitan ang identity mo. Hindi na sinusubukan kong maging disiplinado, kundi ganito na talaga ako. Hindi ka na gustong umasenso, kundi taong hindi sumusuko. Kapag nagbago ang tingin mo sa sarili mo, susunod na lang ang habits. Hindi mo na kailangang pilitin, natural na lang. Step 10. Ulitin hanggang maging normal. Walang finish line ng disiplina. Lifestyle to. Araw-araw, paulit-ulit. May araw na ganado ka, may araw na sablay ka, pero bumabalik ka. At ang reward, hindi lang pera, hindi lang success, kontrol sa buhay mo. At yan ang tunay na yaman. Kung nakarating ka dito, ibig sabihin may laman ka. Hindi mo kailangang baguhin lahat ngayon. Pumili ka lang ng isang disiplina. Simulan mo bukas. Ang direksyon ng buhay mo hindi binabago ng isang malaking desisyon. Binabago ng maliliit na desisyon na inuulit araw-araw. Kung may natutunan ka, i-like mo to, i-share sa taong kailangan makarinig nito, at mag-subscribe para sa mas maraming aral sa yaman at buhay. Hanggang sa susunod mga kaaral yaman, hindi ka huli, nagsisimula ka pa lang.